Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kirat. Taong 1976. Walang eksaktong lugar. Ipagpapauna ko munang ihingi sa inyo ng paumanhin ang pagtago ko sa lugar ni Kirat. Magpahanggang sa ngayon kasi, doon pa rin siya naninirahan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Marami rin doong nakatagong kayamanan ng kanyang pamilya na iniingatan ng angkan nila sa loob ng mahabang panahon. Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 35 anyos itong si Kirat. Siya na noon ang tumatayong padre de pamilya sa bahay nila, kung saan binubuo yon ng kanyang mga kapatid, ina at mga asawa nung sumunod sa kanya. Kaya naman nangyari ang ganoong bagay ay dahil sa biglaang pagpanaw at pagtalaga ng kanyang ama na pamahalaan ang kanilang pamilya. Dahil sa utos ito ng taong nagtatag sa kanilang lahat, walang ibang nagawa ang kanyang mga kapatid kundi ang sumunod. Noong una may mga tumututol pa, pero sa katagalan, naunawaan na rin nila ang rason ng kanilang ama kung bakit nito hinirang si Kirat na mamuno sa kanilang angkan. Kung hindi nyo na itatanong, bukod tangi ang pamilyang kinagisnan niya. Yung iba kasi iisang aral lang ang tinatangan. Sa kanilang angkan, iba't iba ang paniniwala at pananampalataya. Ayon nga sa kanya, na sa kanilang 5 magkakapatid, iba-iba ang mga abilidad na tinatangan nila. Si Kirat ay isang albularyo, yung sumunod sa kanya ay isang manlalason, tapos sinundan ito ng mambabarang, mangkukulam, at aswang. Bawat isa rin sa kanila, may mga kasunduang pinangakuan upang hindi sila dumating sa punto na maging magkakalaban. Dagdag pa niya na, sa estado ng kanyang mangkukulam at mambabarang na kapatid, hindi yun nagsasagawa ng pagpapalipad ng sakit kung hindi nila yun na pag-uusapan. Kinakailangan mo na kasing dumaan yun sa pagdinig nang sa gayo'y mapagkasunduan ang hakbang na gagawin nito. Sa ganoong proseso, nalilimitahan nila ang mga pangyayaring dala lamang ng bugso ng damdamin ng mga ito. Isa rin sa pinagtutuunan ng pansin noon ni Kirat ay yung bunso nilang aswang. Dahil sa bata pa yon, alam niyang masyado pang malakas ang bugso ng damdamin nito. Kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinipili nilang limitahan ang mga akto nito sa lugar nila. Paulit-ulit din niya doong sinasabi, huwag papatay ng mga taong wala namang ginagawang masama. Hindi kasi yun makakatulong sa kanilang pamilya. Sa halip, madadagdagan lang nito ang pasakit na kanilang dinadala. Pagtatapat pa ni Kirat, habang tinitingnan yun bilang isang biyaya ng kanyang mga kapatid, ang paningin naman niya rito ay isang malaking sumpa. Isipin ninyo magkakapatid kayo, pero yung mga pinapanigan ninyong paniniwala, magkakalaban. Napakahirap nung intindihin, pero alang-alang sa kanilang pagmamahal sa bawat isa, pinipili nilang magparaya. Dahil sa ganoong sitwasyon, halos hindi na makagawa ng trabaho para sa pansariling interes itong si Kirat. Araw-araw kasi, wala siyang ibang pinagtutuunan ng pansin kundi yung mga hinaing ng kanyang mga kapatid. Madalas din sila noong nagpupulong, lalo na kapag may mga nanghihimasok na mga nilalang na nasa panig ng kaliwa sa kanilang mga bahay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon,
nanatiling buo ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga kapatid. Inaasahan niya ring hindi siya nito bibiguin sa kadahilan ng mula pagkabata nila, nagtutulungan na talaga sila. Akala niya, ganun nga ang mangyayari, pero ilang buwan pagpasok ng taong ito, napansin niya ang bunso nilang kapatid na para bang sobra-sobra ang pagkaabala sa buhay. Halos dumating na rin sa puntong hindi na yun umuuwi, kaya nagdulot ito ng matinding dagok sa kanilang mag-anak. Nang hindi na nila maatim ang ganoong pangyayari, kusa na nilang hinanap ang bunso nila para pauwiin ito. Ang kaso lang, yung inaakala nilang madaling trabaho, naging napakahirap pala. Paano ba naman kasi? Marami na silang kaibigang pinuntahan ito pero wala yun sa lugar na yon. Ang mas ipinagtataka pa nila sa lahat ay ultimo ang mga kaibigan nitong aswang, biguring matunton ang bunso nila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagpadala ng ulat itong si Kirat sa kanilang mga kadugong nasa mga karatig baryo. Kinakailangan niya kasing ipaalam ang mga nangyayari para naman kahit papaano makatulong ang mga ito. Lumipas pa ang 1 linggo. Wala pa rin nakapagsabi sa kinaroroonan ng bunso nila. Habang tumatagal, unti-unti na ring nagiging malabo sa kanila ang lugar na maaari nitong pinuntahan. Hindi naglaon. Nang makaramdam na sila ng matinding kabiguan, nagpasya silang bumalik na muna sa kanilang tahanan para doon na lamang maghintay. Upang hindi naman sila masaktan, hanggat maaari pinipili nilang iwasang mag-isip ng kung ano-ano. Palagi ring inilalahad ni Kirat sa kanyang mga kapatid, babalik at babalik ito. Dahil sa paniniwalang yon, lahat sila umaasa na buhay pa ang bunso nila. 3 buwan ang lumipas, hindi nga nagkamali itong si Kirat. Bumalik ang bunso nila sa kanilang pamamahay. Yun nga lang, may kasakasama itong isang matandang nakasuot ng mahabang talukbong sa muka. Hindi na rin nila makilala noon ang kanyang kapatid dahil sa dami ng sugat at marka ng latigo na lumapat na sa katawan nito. Ang mas ikinalungkot pa nila noon sa lahat ay nung una nila yung makita na sipat nila yung gumagapang sa gitna ng 2 kalabaw na nagtutulak sa karo ng matandang yon. Dahil dito, agad namang nandilim ang paningin ng kanyang mga kapatid, kaya agad naman nila itong sinubukang pagkaisahan. Sa unang pagkikita pa lamang nila, nagkaroon na agad ng paglalaban sa kanilang mga panig, subalit natigil yon dahil sa pananakot ng matanda. Napapatayin nito ang kanilang bunso sa oras na hindi pa sila tumigil sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa sinabi nito, nagdesisyon silang bigyan niyo ng pagkakataon na makapagsalita. Noong una, inakala nilang isa yung albularyong nang aalipin ng mga aswang. Pero pagsalaysay naman ito, doon nila nalaman na isa rin pala yung aswang na umaalipin ng mga kauri nito. Dagdag pa ng matanda, hindi niya ginagawa ang ganoong bagay para may magalit sa kanya, bagkus ay ginagawa niya ito dahil yon ang hilig niya. Mariin din itong inilahad na sa oras na wala ng silbi para sa kanya ang isang aswang, papatayin niya yon ng walang pagdadalawang isip. Itatapon niya rin kung saan-saan ang labi nito na animoy isang basurang wala ng pakinabang. Matapos naman itong mailahad ang plano nito sa kanilang kapatid, doon na nagdesisyon itong si Kirat na makialam. Sa pagharap naman niya sa matandang yon, may hinahon naman siya roong nagwika ng, "Pasensya ka na, Manong.
Pero hindi namin pahihintulutan yung binabalak mo. Kahit aswang ang kapatid namin yan, ako mismo ang magsasabi sa'yo, mabuti ang tao. May iwasan mo ngayon ang nagbabadyang gulo. Kung iwan mo rito ang kapatid ko at aalis ka ng walang sinasabi. Yun lang ang kinakailangan mong gawin. At pangako, kakalimutan ko ang lahat. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, humalakhak lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Pinaninindigan mo talaga ang pagiging kapatid sa kanila. Saludo ako sa pag-iisip mo, iho. Pero hindi ito sapat para sumunod ako sa iyo. Tandaan mo, hindi ako magtatagal sa ganitong gawain kung ako'y pangkaraniwan lang. Huwag mo rin akong tatakutin. Sanay na ako dyan." Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman yung umangil habang nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng matandang yun na wala na silang sasabihin, agad naman itong hinataw ng latigos sa likod ang kanilang kapatid na siyang naging sanhi upang mapaungol ito habang pilit na tumatalikod sa kanilang kinaroroonan. Paglayo naman ng matandang yun, di naman nila mapigilan ng kanyang mga kapatid na mapaiyak buhat sa mga nangyari. Alam naman nilang may magagawa sila pero upang hindi na masakta ng husto ang kanilang bunso, kinakailangan nilang tiisin ang lahat ng kanilang mga nasaksihan. Base rin kasi sa salaysay ng matanda, wala itong pakialam kung mamatay man ang biktima nito. Malakas din ang kanilang kutob na maaaring matagal nang nahuli ang bunso nilang yon ng nilalang. Dahil sa mga haka-hakang umiikot sa isipan nila, minabuti naman nilang pag-isipan ang mga bagay-bagay. Upang masiguro ring hindi na makakalayo sa kanilang paningin ng matanda, nagpasunod doon ang tagapagmasid, ang kapatid niyang mambabarang. Matapos naman nila itong gawin, agad naman silang pumanhik sa loob ng kanilang bahay para paghandaan ang mga susunod na pangyayari. Inilabas na rin nila ang kanilang mga armas sa kadahilanang napag-usapan na nila na sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, hahanapin nila ito. Dahil sa ganoong kasunduan, hindi na rin pinilit pa ni Kirat na limitahan yon sa mga agimat na kanilang dadalhin. Basta ang sinabi niya sa mga kapatid niya, gamitin ito ang pinakamalakas na karunungang taglay nila upang matulungan ang kanilang kapatid. Sa mga oras kasing yon, tanging yun lamang ang mahalaga para sa kanila. Nang mapagkasunduan naman nila ang tungkol dito, dali-dali naman silang naghanda. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, katakatakot na pagdarasalang ginawa nila. Wala ring kumain sa kanila noon, gawa ng bawat segundo mahalaga para sa kanila. Sa pagtalikod naman ng liwanag ng araw sa kalupaan, muling nagpadala ng mga insekto ang kapatid nilang mambabarang. Tinunto na rin ng mangkukulam nilang kapatid ang kinaroroonan ng bunso nila upang masigurong hindi sila nililigaw ng matanda. Nang makumpirma naman nila kung saan lugar yon nagtatago, agad naman silang nagpaalam sa kanilang magulang na aalis na. Sa kanilang paglalakad, tahimik lang silang lahat. Walang pagbibiro ang nagaganap, gawa ng nakatuon ang kanilang mga wisyo sa mga pamamaraang iniisip nila kung papaano nila palalayain ang kapatid nilang nadukot ng matanda. Sa panig naman noon ni Kirat, matyaga na siya noong gumagawa ng pangontra para sa gabunan upang kahit papaano may mahuhugot siya sa oras na magipit sila.
Sa loob ng 3.5 oras nilang paglalakad, nadaanan nila ang nasa humigit 5 baryo. Pagdating naman nila noon sa isang malaking bayan, doon na nila sinimulang hanapin ang matanda. Natukoy kasi nilang doon yung nagtatago. Kaya naman pagkaapak pa lamang nila rito, nagdoble ingat na ang kanilang grupo. Habang maingat nila noong tinatahak ang daan, napansin naman nila ang mga taong abala sa pamimili. Kung titingnan, aakalain mong walang kakaiba sa lugar na yon, pero habang tumatagal, doon nila napapansin ang iilang mga taong umaaligid sa kanila. Isipin nyo, gabing-gabi na nun pero marami pa rin ang nasa labas. Hindi nga nila mawari kung pista ba sa lugar na yon, gawa ng alam nilang bibihirang mangyari ang mga ganoong bagay. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa sentro, biglang tumahimik ang lahat. Yung mga taong nasisipat nilang naglalakad, parang bulang naglaho. Ang mas ikinagulat pa noon nila Kirat, katawan lang ang naglaho sa mga ito, pero yung kanilang mga damit, naiwan na sa lugar kung saan sila nawala. Kapansin-pansin din noon ang mga pintong nakabukas sa mga bahay na kanilang nakikita, na parabang sinadya talaga yon ng nilalang na nakikipaglaro sa kanila. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bigla naman silang napaatras nang muli nilang masipat ang kanilang kapatid na pilit na gumagapang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ayon kay Kirat, noong makita nila ito, nasa gitna yun ng 2 dambuhalang kalabaw na halos gahita ang laki ng 2 nitong sungay. Sa likurang bahagi naman ng nilalang na yon, naroon ang matanda na hila-hila ang iba pang aswang na naalipin ito sa paglipas ng panahon. Bawat isa sa mga nilalang na yon, paulit-ulit na umuungol at nagmamakaawang palayain na sila ng matanda. Subalit sa kabila ng paghihirap ng mga ito, wala pa rin doong ipinapakitang awa ang nilalang. Maya-maya pa, pagharap naman ito sa kinaroroonan nila, agad naman yung bumaba ng karo sabay wika sa kanila ng, "Tila yatang hindi nyo nauunawaan ang mga sinabi ko noong una tayong nagkita. Hindi yun babala, ni hindi rin yun utos. Ang gusto kong maitatak sa mga utak ninyo ay ang pagitan ng ating mga lakas. Sa tingin nyo ba may kakayahan pa kayong maitakas ang kalunos-lunos na batang ito? Sinasabi ko sa inyo, matutulad lang din kayo sa pamilya ng mga alipin kong inyong nakikita." Pagkalahad naman ng matanda sa mga katagang yan, unti-unti naman nilang nasilayan ang pag-usli ng 2 nitong sungay sa noo. Kasabay ng pagsilay nila sa bagay na yon, ang siya namang pag-atungal ng 2 dambuhalang kalabaw. Hindi nila mawari kung ano ang nangyayari sa nilalang, pero malakas ang kutob noon ni Kirat. Pilit yung kinokontrol ng matanda upang umayon sa kanyang utos. Matapos naman itong gawin ng nilalang, paisa-isa naman itong tinanggal ang kanyang mga ngipin. Nang maisakatuparan na niya ang ganoong bagay, nakalapat na rin sa lupa ang mga kamay nito habang dahan-dahang nagbabago ng anyo. Sa loob ng ilang minuto nilang pagsilay dito, agad naman nilang napansin ang pagdoble ng laki ng katawan nito. Napunit na rin ang saplot nito sa katawan, hanggang sa doon na nga nila masilayan ang totoo nitong anyo. Ayon kay Kirat, napakalayo ng anyo ng matanda sa tipikal na gabunang kanilang nakikita. Bukod kasi sa napakalaki nito, may parang kahalintulad din ng wangis nito sa isang amumongo at kapre.
Inaasahan din nilang may hindi yon pangkaraniwang lakas, kaya minabuti nilang dumistansya doon ng bahagya upang hindi sila masorpresa sa mga biglaan nitong pag-atake. Nang mapansin naman ng matanda ang kanilang pagdadalawang isip na sumugod, bigla naman yung napangisi habang pilit na binubunot ang isa sa pundasyon ng tindahang malapit lang sa kinatatayuan nito. Pagkakuha naman dito ng nilalang, agad naman itong pinutol ang tali ng mga alipin nitong aswang, maging yung tali ng 2 kalabaw nitong alaga. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niya itong inutusan na kung sino ang makakapaslang sa grupo nila Kirat, bibigyan niya ng kalayaan. Siyempre, dahil sa iyo na lamang ang naisip na paraan ng mga aswang para makatakas, napilitan na yung sumunod. Pagsugod naman ng mga ito, agad naman yung sinalubong ng hindi mabilang na mga insekto ng mambabarang niyang kapatid. Direktahan din yung kinulam ng isa, dahilan para sa loob ng napakaiksing oras, mamatay ang humigit sa 5 aliping aswang. Dahil sa ganun nilang atake, nagbukas naman yun ng pagkakataon para sa kapatid niyang sumunod sa kanya na lasunin ang hangin. Pagbitaw naman ito ng isang buong garapon ng lason sa itaas nila, agad naman yung nagsambit ng mga buhay na salita, dahilan para mabilis yung sumabay sa hangin nang hindi nalalaman ng kanilang kalaban. Matapos naman itong gawin ng kanyang kapatid, pilit naman sila noong umatras upang bigyan ng sapat na panahon ng lason na tumalab sa katawan ng mga ito. Hindi naglaon. Nang mapansin nilang humihina na ang mga aswang, doon na sila nagsimulang sumugod. Bitbit ang kanilang mga punyal na binabalot ng kanika nilang mga abilidad. Walang patid nilang pinagpapaslang ang mga ito. Nang masipat naman ng 2 dambuhalang kalabaw ang kanilang ginagawa, buong puwersa naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang magkahiwa-hiwalay sila pansamantala. Akala ng gabunan mapapahina nito ang kanilang pangkat dahil naihiwalay sila nito sa iba pa nilang mga kapatid. Pero nagkamali ito. Kahit malayo pa man kasi sila sa bawat isa, matagumpay nilang naisasagawa ang kanilang plano. Maya-maya pa, pagbitaw naman ni Kirat ng lubid ng buhay, agad naman itong hinila ng manlalason niyang kapatid na siyang naging sanhi upang pumulupot ito sa katawan ng isang kalabaw. Habang nagpupumiglas naman ang nilalang mula sa espiritual na tali, unti-unti naman yung binabalot ng isang napakalakas na lason na dahan-dahang nanunuot sa katawan nito. 5 oras pa ang lumipas, nabawalang kalabaw na yon sa lupa na siyang naging sanhi upang maundayan niya ito ng pangwakas na atake. Sa pagtarak ng kanyang punyal sa leeg ng nilalang, buong puwersa naman niya itong winakwak upang hindi na yon magkaroon ng pagkakataon na makalaban pa. Dahil sa kanyang ginawa, nagdulot naman ito ng matinding takot sa hanay ng gabunan. Imbis kasi na nanonood lang ito, nagpasya na rin yung sumugod para paslangin ng 2 niyang kapatid na kasalukuyang nakikipaglaban sa isa pa nitong alaga. Nang mahulaan naman niya ang gagawin nito, buong tapang naman niya itong hinarangan habang nagwiwika dito ng, "Hindi mo ba nakikitang nasa harapan mo kami? Hayaan mo na muna ang 2 kong kapatid dahil kapag napaslang mo ko, malaya ka na rin gawin ang nais mo sa kanila." Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang tumitigil sa kanyang harapan. Pagwasiwas naman ito ng hawak nitong pamalo, pilit naman yung sinalag ni Kirat gamit ang espiritual na depensang nagagawa ng mutya na bagong pagmamay-ari niya.
Matapos naman niya itong maipamalas, mas lalo naman yung nagbigay ng matinding galit sa matanda at pagmamalabis na kitilan siya ng buhay. Sa kanilang pagbubuno, panaka-naka na rin ang pagtulong sa kanya ng kapatid niyang manlalason. Inakala kasi nitong maapektuhan ng husto ang matanda sa laso nitong tangan, pero hindi yun gaanong umeepekto dahil sa kapal ng kabal nito. Maya-maya pa, nang marindi na ang matanda sa ginagawa ng kapatid niya, bigla naman itong binatuyo ng isang mahabang tipak ng kahoy na siyang naging sanhi upang tumarak yon sa dibdib ng kanyang kapatid. Sa sobrang tindi ng pinsalang natamo nito, bago pa man yun bumulagta sa lupa, nawala na yon ng buhay. Nang masipat naman ni Kirat ang nangyari, pinili naman niyang maging matatag nang sa gayoy mapagtuunan niya ng pansin ang kasalukuyang pakikipagbuno niya sa nilalang. Hanggat maaari, hindi siya nagpapadalos-dalos sa kanyang ginagawa nang sa gayoy maiwasan ng tiyak na kamatayan. Kalahating oras pa ang lumipas, dahan-dahan na siyang nakaramdam ng matinding pagod. Maraming beses na rin kasi siyang muntik-muntikang mahawakan ng nilalang. Mabuti na lang nakakaya niya pa rin doong makatakas dahil sa tulong na rin ng mga medalyon niyang hawak. Sa ilang minuto nilang pagbubuno, unti-unti na rin niyang nauunawaan ang mga abilidad nito. Nang mapag-alaman naman niyang nakatuon lang sa iisang abilidad ang kakayahan ng matanda, pinili niyang maghintay ng pagkakataon para umatake. Napansin niya kasi noon, bumababa ang antas ng kabal nito kapag gumagamit yon ng walang kapantay na bilis at hindi pangkaraniwang lakas. Maaari kasing yon ang nagiging sakripisyo ng nilalang upang maisakatuparan nito ang abilidad na kanyang gustong tanganin. Dahil sa ganun itong kahinaan, matyaga naman siyang naghintay hanggang sa masipat niya itong mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Alam niyang mababa na ang antas ng kabal ng matanda sa ganoong estado, kaya sapilitan naman niyang sinalubong ito. Ang kaso lang, nang mapansin niyo ng kapatid niyang mambabarang, mabilis din niyong tumulong sa kanya sa pamamagitan ng pag-utos nito sa mga engkantong bangaw na ikinalat nito sa paligid. Paglapat naman ng mga insektong yun sa katawan ng matanda, mabilis naman yung bumaon sa balat nito, dahilan para lumihisyo ng landas. Pagbagal naman ng takbo nito, agad namang lumapat doon ang punyal ni Kirat, subalit sa kasamaang palad, hindi yun bumaon sa katawan ng matanda. Dahil sa kakulangan niya ng puwersa sa paghataw ng kanyang sandata, naging daan naman ito upang tumanggap siya ng isang malalim na pinsala sa mismong tiyan niya. Hindi na kasi siya noon nakailag sa pagsaksak ng matanda dahil sa bilis ng naging kilos nito. Itinaya na rin ni Kirat ang lahat ng kanyang pag-asa sa ataking yon, kung saan nabigo naman siya buhat sa pangingialam ng kanyang kapatid. Pagbulagta naman niya sa lupa, agad namang lumayo ang matanda sa kinaroroonan niya dahil sa mga bangaw na bumaon sa katawan nito. Habang walang sawa yung tumatakbo, paulit-ulit din itong iginulong sa lupa ang kanyang katawan na para bang may nararamdaman yung hindi masukat na kate. Makalipas pa ang ilang minuto, nagkaroon na rin yon ng malalaking butlig sa balat na siya namang pa isa-isang pumutok. Sa sobrang dami ng butlig na yon, mula ulo hanggang paa, punong-puno ng matanda. Dahil sa ganoong abilidad, mabilis naman yung binawian ng buhay buhat sa tindi ng pinsala nitong tinamo. Sa pagkamatay naman ng matandang yon, unti-unti naman nilang napapansin ang paglaho ng mga bahay na kanilang nasisilayan. Huli na ng kanilang malaman
na ang syudad palang napuntahan nila ay bunga lamang ng isang makapangyarihang sabulag. Sa pagkawala naman ng mahika ng matanda, nadatnan nila ang kanilang sarili sa pusod ng isang gubat. Walang katao-tao sa lugar na yon na maaari nilang hinga ng tulong. Mabuti na lang, alam nung kapatid niyang mangkukulam ang mga sangkap na ginagamit niya sa paggamot niya ng sugat. Dahil sa naging kaalaman nito, kahit papaano na isalba naman ito ang kanyang buhay. Ang tanging ikinalungkot niya lang noon ay nung malaman niyang namatay na rin ang bunso nila. Huli na kasi nila noon nalaman, nakatali rin pala ang buhay nito sa wisyo ng matanda. Bagaman ganoon ang naging resulta ng mga nangyari, kahit papaano ikinatuwa na rin nila ito sa kadahilan ng napagbayad nila ang nanakit sa kanilang kapatid. Magmula noon, upang hindi na maulit ang ganoong pangyayari, iniwasan na nilang maglihim ng problema sa bawat isa. Yun lang naman kasi ang pinag-ugatan ng lahat, na siyang ikinasawi ng kanilang bunsong aswang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to kung medyo mahaba pa to, no? Kahit mga 5 episodes lang. Kasi isipin nyo iisa dugo nila, iisa lahi nila, iisang magulang ang pinanggalingan nila. Tapos iba-iba sila ng paniniwala. May mangkukulam, manlalason, albularyo pa nga sa kanan, tas merong aswang. Diba sobrang ganda nito? Tas ang matindi rito, nagtutulungan sila. Na alam naman natin lahat na kapag yung kaliwa may kasamang taga-kanan, nag-iinit yan. Parehas din dun sa kanan. Parehas mag-iinit yan na parang nung mismong oras na yun gusto na nila magbakbakan. Pero dito, magkakapatid sila, mas lumalamang yung pagmamahal ng kapatid. Diba ang ganda ng kwento na to? Sobrang ganda nito. Pero isa lang yung kwento natin tapos namatayan pa sila ng kapatid. So, nakakalungkot lang. Pero overall, gusto ko yung ganitong klase. Wala nang binigay na detalye. Ewan ko kung bakit takot si Karat na bigyan tayo ng mga detalye. Kasi nga hanggang ngayon, nabubuhay pa rin sila kung nasang lugar man sila naroroon. Kasama yung mga kapatid niya. Di ko lang alam kung kompleto pa rin sila. Wala ring binigay na detalye sa akin. Basta yung lang yung sinabi niya, walang lugar, bibigay niya lang yung taon, tsaka yung mga abilidad ng kapatid niya. Pero alam niyo ba, may sinabi siya sa akin na personal na sikreto na hindi lang sila yan magkakapatid. Yung tatay nila may mga kapatid din yan sa ibang babae. Pero sabi niya, di na lang daw niya ikukwento. Parang pinasabik lang ako ni Kirat. Pero ayos lang yun. At least kahit papano nagbigay siya ng kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.